Noong isang gabi ng Disyembre taong 1998, isang lalaking magsasaka na nakatira sa Fudan Road sa labas ng Pingsen sa Taiwan ang pauwi na galing trabaho. Habang naglalakad, ang lalaki ay nakakita ng tila apoy sa may damuhan na nasa 10 metro ang layo sa kanyang kinatatayuan. Ang naturang apoy ay mayroong matapang na amoy ng gasolina at sunog na laman. At curious sa kanyang namasdan, sa halip na dumiretso ng lakad pa uwi, ang lalaki ay tumungo sa may damuhan patungo sa pinagmumula ng apoy. Dito niya nakita na mayroong 4 na individual ang naroon na nakapaikot sa nasusunog na bagay, na tila ba nagbubulungan at patingin-tingin sa kapaligiran. Sa nakita na ito, ang lalaki ay nagkaroon ng kutob kaya siya ay dali-daling tumakbo at nabangga ang isang kapitbahay. Nakatulad niya ay nakita din ang apoy at ang 4 na individual. Ang dalawa ay tumungo sa police station para i-report ang mga nakita at nang sila ay bumalik sa lugar kasama ng mga otoridad, hindi na nila nakita ang 4 na individual pa. Ngunit naroon pa din ang apoy na galing sa isang nasusunog na sako at amoy na amoy pa din ang gasolina maging ang sunog na laman sa paligid. Hindi na sila nag-alangan pa at ang apoy sa nasusunog na sako ay agad na inapula at nang binuksan ang laman niyon ay isang itim na bagay sa loob ang kanilang nakita. Agad nila ay yung tinutukan ng flashlight kung saan bumulaga sa kanila ang isang sunog na bangkay. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ng babae sa Fudan Road. Kamusta sa inyong lahat? Bago natin simulan ang ating kwento, kung bago ka pa lang po sa channel, please hit the subscribe button at pakipindot na din po ang notification bell para maging updated ka sa susunod nating kwento. Para sa identifikasyon ng biktima, ang bangkay ay isang babae. Ngunit wala ni anumang personal belongings ang nakita na maaaring makapag-identify dito. Ang mukha nito ay nalapnos na kaya hirap na din iyong makilala pa at ang suot na damit niyon ay halos sunog na din. Mayroon ding nakita na metal buckle at chain na maaaring galing sa isang bag at ang babae ay mayroon ding suot na 18 karat na gintong singsing at amber jade ring. Dahil ang mga singsing ay naroon pa din at intact, ang pagnanakaw bilang maaaring motibo ay agad na inirule out. Sa ginawang autopsy, ang babae ay namatay by strangulation at ang time of death ay ang nakalipas lamang na 24 oras. Ang biktima ay may maigsing buhok, mayroong katamtamang pangangatawan, nasa 165 centimeters ang taas, 95 pounds ang bigat at tinatayang nasa 25 hanggang 30 anyos ang edad. Isang peklat naman na may 5 sentimetro ang sukat na galing sa kutsilyo ang nakita sa bandang kaliwang pulso nito. At dahil sa apoy, hindi malaman kung kailan iyon nakuha ng biktima o kung iyon ba ay galing o gawa ng mga salarin. Meron pang ilang injuries ang nakita sa biktima kung saan ang naging konklusyon, ang biktima ay tinorture muna bago tuluyang pinaslang at sinunog. Sa pagtukoy sa mga salarin, walang CCTV cameras ang nakita na maaaring makatulong para makilala ang mga ito. Ang tanging makapagbibigay lamang ng detalye hingil sa mga ito ay ang 2 mga witnesses. Sa kasamaang palad, dahil sila ay nakamasid lamang sa malayo at medyo may kadiliman na din ang oras na yon, sila ay hindi nakapagbigay ng detalyadong deskripsyon. Ayon sa magsasaka at sa kapitbahay nito, ang 4 na salarin ay hindi katangkaran at ang 3 sa mga ito ay nakasuot pa ng maskara at sombrero. Ayon pa sa 2, hindi din sila sigurado sa kasarian ng mga ito, ngunit ang 3 sa mga iyon ay tila mga middle-aged man. Base sa mga nakuhang impormasyon, ang mga otoridad ay agad na nagsagawa ng isang malawakang search campaign para ma-identify ang biktima. Sila ay nagpakalat ng pamphlet sa lugar at gumawa din ng pabatid sa ilang mga pahayagan at telebisyon, ngunit wala ni isa man ang nakipag-ugnayan para kilalanin ang biktima. Kalaunan dahil sa kawalan ng lead sa identifikasyon ng biktima, ang naging konklusyon,
Ang biktima ay isang foreigner o di kaya ay wala ng kapamilya na maaaring kumilala. Soon enough, ang bangkay na nakita sa Fudan Road ay tuluyan ng nabinbin at ang biktima ay inilibing na mayroong pagkakakilanlan bilang the unidentified woman of Fudan Road, Section 4. Wala na ba talagang pag-asa na makilala pa ang biktima? Bukod sa mga personal belongings, ang bangkay ng biktima ay nakitaan din ng kakaiba. Ang mga kamay nito ay nakatali sa harap ng dibdib nito at sa loob ng mga braso ay may sunog na labi ng isang itim na aso. Ang dugo ng nasabing aso na yon ay isinaboy naman sa labi ng biktima na nangangahulugan na ang mga salarin ay malakas ang paniniwala sa pamahiin. Base sa Taiwanese folk traditions, ang pagwiwisik ng dugo ng itim na aso sa bangkay ay para maiwasan na magkaroon pa ng reinkarnasyon o di kaya ay bumalik bilang isang multo. Ilang taon na ang nakalipas ngunit ang biktima, maging ang mga salarin ay hindi pa din talaga nakikita. Ibig sabihin ba, epektibo ang nasabing pamahiin o paniniwala na ito? O mayroon lamang ibang dahilan o maaring puwersa kung bakit ang mga sangkot ay hindi pa din nakikilala. May 3, 2019, nasa 20 taon matapos na nakita ang bangkay sa Fudan Road, isang 37 anyos na lalaki na nagngangalang Liu Yihao ang nakipag-ugnayan sa mga otoridad para ipaalam sa mga ito ang isang krimen na na-witness nito noon. Ayon kay Yihao, noong nakaraang 2 dekada, isang 17 anyos na babae na kilala nito bilang si Xiao Wen ang napaslang sa Pingsen. Ang nasabing babae ay nakikita ni Yihao na nagtatrabaho sa isang tindahan ng betel nut sa Pingsen. Di umano, si Xiao Wen ay nadiskubre na ang amo nito ay nagbebenta ng illegal na droga at sa nadiskubre na ito, ang amo kasama ng 3 pang tauhan nito ay pinagtulungan si Xiao Wen na torturin bago paslangin. Ayon kay Yihao, noong ika-7 ng Disyembre taong 1998, noong siya ay 15 anyos pa lamang, siya kasama ng 2 pang mga kaibigan ay madalas na pumunta sa isang pinauupahang bahay sa Xinsheng Road. Hindi inaasahan na dito nila nasaksihan kung paano pinahirapan ng 3 mga tauhan at boss ng mga ito si Xiao Wen. Dahil sa nasaksihan na ito, ang 3 magkakaibigan naman ay tinakot ng 4 na salarin na saktan din ang babae. Dahil sa nasaksihan at takot na naramdaman, walang nagawa ang magkaibigan kundi ang sakta na din si Xiao Wen saka umeskapo bago nangyari ang pagpaslang. Nabalitaan ni Yihao ang bangkay na nakita sa Fudan Road at inisip na maaaring iyon nga ay ang biktimang si Xiao Wen. Ngunit dahil sa takot na siya maging ang kanyang mga kaibigan ay balikan ng 4 na mga pumaslang, wala siyang nagawa kundi ang manahimik na lamang. Sa loob ng sumunod na 2 dekada, si Yihao ay hindi pinatahimik ng kanyang konsensya at minsan ay nagkakaroon pa ng guni-guni ng sunog na mukha ng biktima. At umabot pa sa punto na siya ay tila pinagmumultuhan ni Xiao Wen. Si Yihao ay nakipag-ugnayan sa mga otoridad para tuluyan ng tanggalin ang pasani na ito. At dahil medyo kumpiyansa na ito sa sariling kaligtasan dahil 2 dekada na din ang nakaraan. Sa nakuhang salaysay galing kay Yihao, ang mga otoridad ay isinailalim ito sa isang polygraph test na ipinasa naman ito. Ang unang pumasok sa kanilang isip ay ang bangkay nga na nakita noon sa Fudan Road. Ang problema lang, ayon kay Yihao, ang biktima na si Xiao Wen ay 17 anyos lamang, malayo sa estimated na edad ng biktima sa Fudan Road na nasa 25 hanggang 30 ang edad. Para sa adisyonal na impormasyon hingil kay Xiao Wen, sinabi ni Yihao na hindi nito talaga kilala ang babae. Ang tanging pagkakaalam lang nito, ang apelyido ni Xiao Wen ay Li. Mayroong dugong Japanese at nakatira noon sa Miaoli. Ang
Ang mga otoridad ay chinek naman ang ilang missing reports sa Miauli at isang report ang kanilang nakita noong Disyembre taong 1998 na nagmatch sa deskripsyon ni Xiaowen. Isang Taiwanese-Japanese na nagngangalang Mu Chenglin ang nag-report noon na ang anak nito na si Mo Wenlin ay missing. Walang gaanong impormasyon ang mayroon tungkol kay Mo Wen at ang tanging alam lamang ni Mu Cheng, si Mo Wen ay maaring nakatira sa Pingsen ngunit hindi alam kung sino ang kasama ng anak. Si Mu Cheng ay nakatira sa Japan at pumunta lamang ng Taiwan para i-report ang pagkawala ng anak. Nabalitaan ni Mu Cheng ang tungkol sa bangkay na nakita noon sa Fudan Road, ngunit hindi iyon binigyan ng pansin dahil sa ang reported na estimated age ng biktima ay nasa 25 hanggang 30. Bukod doon, hindi din ito naniniwala na ang nakitang bangkay ay ang anak na si Mo Wen. Kalaunan, si Mu Cheng ay bumalik na sa Japan at sa loob ng mga sumunod na taon ay pinanatili ang ID card ni Mo Wen at tumanggi sa palaging suhestyon ng pamahalaan na ikansela na iyon. Ang ID na ito ay palaging pinakikita ni Mu Cheng sa mga tao para ipagtanong kung may sino man sa mga ito ang nakakita kay Mo Wen. Para makasiguro, isang DNA testing ang maaaring gawin sa pamamagitan ni Mu Cheng at ng bangkay na nakita sa Fudan Road. Sa kasamaang palad, dahil sa kakulangan ng humawak ng kaso noon, ang lokasyon kung saan inilibing ang labi ay hindi na i-record. Noong panahon din na iyon ay nagkaroon ng kakulangan ng himlaya ng mga yumao, kaya ang pwesto kung saan inilibing ang labi ay nagsilbing isang mass graveyard na nagpahirap din sa paghahanap, kaya ang labi ng biktima sa Fudan Road ay hindi na nahanap. Mayroong DNA sample na nakuha noon, ngunit dahil sa ilang taon nang lumipas at sa klase ng teknolohiya noon, ang DNA samples na nakuha ay nasira na. Gayunpaman nagawa nila iyong i-restore at agad na ikinumpara kay Mu Cheng kung saan ang resulta ay nagmatch. Ang bangkay na nakita noon sa Fudan Road ay walang iba kundi ang 17 anyos na si Mo Wenlin. Si Mo Wenlin ay isang Taiwanese-Japanese na nakatira noon sa Pingsen. Siya ay lumaki ng Japan kasama ng ama bago lumipat ng Taiwan. Dahil sa magkaibang lengguwahe, si Mo Wen ay nahirapan sa kanyang pag-aaral dahil sa language barrier. Ang kanyang ama naman ay madalas sa trabaho nito at sa kakulangan ng atensyon, si Mo Wen ay madalas na pumunta ng nightclubs para uminom kasama ng ilang campus hooligans. Sa naging libangan na ito, siya ay madalas nakagalitan ng ama na minsan ay nauwi pa sa pangbubugbog. Isang bagay na pinagsisihan ng amang si Mu Cheng dahil kung ito ay naging isang mas pasensyoso pa at nabigyan ng atensyon ng anak, maaari na hindi iyon nangyari kay Mo Wen. Kalaunan, si Mo Wen ay nakilala si Pan Zishan na isang sundalo na nagbukas ng isang tindahan ng betel nut at ini-hire si Mo Wen bilang isa sa mga trabahador doon. Sa trabaho ay kasama din ni Mo Wen si Chen Yushi na girlfriend ni Zishan at ang magkasintahang Wu Changhong at Chen Rua. Sinasabing sina Yushi at Rua ay hindi gusto nakatrabaho si Mo Wen. Ang mga customers kasi ay mas magiliw pagdating kay Mo Wen dahil sa kagandahan nito, kaya ang dalawa ay tinamaan ng inggit at madalas sa madalas nakutsain si Mo Wen. Si Rua ay partikular na mas may malalim na galit kay Mo Wen dahil sinasabing si Mo Wen ay nagkaroon ng romantic feelings para kay Changhong na boyfriend naman ni Rua. Sa pagtatrabaho sa tindahan, si Mo Wen ay nakatira sa mismong shop at doon natutulog sa pangalawang palapag ng building. Ito ang naging dahilan ng kanyang naging katapusan dahil nakita niya ang hindi niya dapat makita. Ika-4 ng Disyembre taong 1998, habang nasa second floor, si Mo Wen ay naulinigan ang pag-uusap ni na Yushi at Rua, kaya ito ay bumaba at nakita na ang tindahan ay isa palang front para sa bentahan ng iligal na droga. Sa natuklasan, si Mo Wen ay nagbanta na magsusumbong sa mga otoridad
At para takutin si Moen, sina Yushi at Ruwa naman ay pinagbintangan si Moen ng pagnanakaw. At kung si Moen nga ay magsusumbong, malabo na ito ay paniwalaan dahil sa pagnanakaw na paratang. Ang dalawang babae ay kinaladkad din si Moen sa taas at ikinulong doon. Sinubukan muli na takutin si Moen na huwag magsumbong at sa proseso ay sinaktan at kinalbo pa si Moen. Ngunit si Moen ay hindi natinag at sinabi na sila ay isusumbong sa mga otoridad. Sa sinabi na ito, sina Yushi at Ruwa ay tinawagan na ang boss na si Zishan at dahil sa si Zishan ay isang sundalo, sigurado na oras na si Moen ay magsumbong, ang posisyon nito bilang sundalo ay siguradong bulilyaso. Bukod doon, kapag napatunayan na ito nga ay nagbebenta ng ilegal na droga, siguradong mahaharap ito sa mabigat na parusa. At sa isipin na ito, si Zishan ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa at nagdesisyon na paslangin na lamang si Moen. Sa pakikipag-usap kay Zishan, si Moen ay nakatakas. Siya ay pumunta sa bahay ng isang kaibigan naman na nagngangalang si Wang Yuwei. Samantala, si Zishan ay agad na pumunta sa shop at nang nakita na wala namang pulis o ano pa man na naroon, ay nabunutan ng tinik at inisip na si Moen ay hindi pa din nakapagsumbong sa pulis. Sa paghanap naman kay Moen, sina Zishan ay hindi naman nahirapan dahil si Moen ay wala namang gaanong kaibigan at lahat ng mga kaibigan niyon ay kanila ding kilala o alam. Sila ay pumunta sa bahay ni Yuwei at nang nakarating doon ay kinaladkad si Moen sa shop at ikinulong doon sa second floor pansamantala at muling binugbog. Bilang malaki ang posibilidad na mayroong makapuna sa ginagawa nila, naisip ni Zishan na ilipat si Moen kaya dinala nila iyon sa isang paupahang bahay na pagmamayari ni Changhong at sa loob ng apartment na yon ay kung ano-ano pang pagpapahirap ang ginawa kay Moen. Sa minsang pagpapahirap ay dito na pumasok sa bahay ang testigo na si Yihaw at ang dalawang babaeng mga kaibigan nito at nasaksihan ang ginagawang pagpapahirap kay Moen. Nang nakita ng apat na salari na mayroong tatlong mga intruders ang nakakita sa kanila, ay dito na nila pinilit ang tatlo na saktan din si Moen. Kalaunan, ang tatlo ay nagkaroon ng pagkakataon na tumakas at sa takot ay hindi nagkaroon ng lakas ng loob na magsumbong sa mga otoridad. Ang pagpapahirap ay nagpatuloy sa sumunod na 2 mga araw to the point na si Moen ay halos magmistulan ng isang sugatang bangkay at para siya ay tuluyan ng mamatay. Isa sa mga lalaki ay kumuha ng isang tuwalya na ipinulupot sa leeg ni Moen hanggang sa huli nitong hininga. Sa pagkamatay ni Moen, ang sumunod na kailangang gawin ay ang pagdispatsa sa katawan nito. Ang mga sospek ay hindi pa sigurado sa gagawin na ito, kaya ang katawan ay inilagay muna nila sa freezer at matapos ng 1 araw ay napagdesisyonan na iyon ay sunugin na lamang. Ang 4 na mga sospek ay medyo may pagkapamahiin at takot sa kung anumang retribution, kaya sila ay naghanap ng isang itim na aso at iyon ay pinatay din para isaboy ang dugo noon sa katawan ni Moen. Ang katawan ay inilagay nila sa sako at saka dinala sa Fudan Road para doon sunugin. Walang ideya na mayroon palang mga mata na nakamasid sa kanila. Sa nakuhang mga impormasyon, ang mga otoridad ay muling binuksan ang kaso at trinak ang kinaroroonan ng 4 na mga sospek. Ang una nilang chinek ay si Changhong na tinatayang nasa 40 na ang edad. Sa kanilang nakalap, si Changhong ay nagkaroon ng relasyon kay Ruwa ngunit agad din namang naghiwalay. Si Changhong ay walang anak at single pa din. Walang naging komunikasyon sa mga kamag-anak at tila ba umalis ng Taiwan. Walang sino man ang nakakaalam ng kinaroroonan nito kaya siguradong sa paghahanap kay Changhong, ang mga otoridad ay mahihirapan. Sa kabilang banda naman, ang babaeng si Ruwa ay nasa edad 39 na at may asawa. Matapos na nakipaghiwalay kay Changhong noon, si Ruwa ay lumipat ng bayan kung saan nakahanap ng trabaho doon at doon na din nagkaroon ng asawa at anak.
Ang isa pang suspect naman na babae na si Yushi ay nag-asawa na din at nagkaroon din ng anak. Ang pinakahuling suspect naman at ang sinasabing mastermind ay si Zishan. Si Zishan ay nagkaroon ng relasyon naman kay Yushi at naghiwalay din, kung saan si Zishan ay tumungo naman ng Taipei at nagbukas ng isang meat shop. Si Zishan ay mayroon na ding asawa at 2 mga anak. Matapos ng krimen, ang 4 na mga suspect ay isinara na ang shop at nagkanya-kanya na ng landas at sinasabing hindi na nagkaroon pa ng anumang komunikasyon. Sa mga nakuhang detalye ng mga suspect, ang mga otoridad ngayon ay problemado sa gagawing pag-aresto. Dahil ang mga suspect ay naghiwalay na ng mga landas, kung ang mga iyon ay kanilang aarestuhin agad, baka ang pag-aresto na iyon ay makitaan pa ng butas. Dahil si Chang Hong ay wala sa Taiwan, oras na arestuhin nila ang 3, maaaring iyon ay mabalitaan ni Chang Hong at hindi na bumalik pa ng Taiwan. Ang isa pang problema dyan ay oras na mangyari nga iyon dahil sa walang Chang Hong, ang 3 mga sospek ay maaaring magkaisa at ituro na lamang si Chang Hong bilang ang tanging sospek sa krimen. Kung maghihintay naman ang mga otoridad at patuloy na hanapin si Chang Hong, ang 3 sospek naman ay maaaring magtangkang tumakas. Isama na dyan na walang kasiguraduhan kung si Chang Hong nga ay babalik pa ng Taiwan. Kaya sa huli, ang mga otoridad ay pinili na muna na manahimik at magmasid na lamang. Taong 2020, matapos ng isang mabusising pagpaplano, ang mga otoridad ay nagdesisyon ng arestuhin ang 3. Sa puntong ito, ang hindi pa din pagkakakita kay Chang Hong ay isa ng malaking risk at isang bagay na kanila nang tinanggap. Ang mga otoridad ay gumawa ng 3 grupo at pinuntahan na ang 3 mga suspect para questionin. Dinala nila ang mga ito sa Fudan Road at nang makarating doon ay saka tinanong ang 3 kung mayroon bang alam ang mga ito sa nangyaring krimen doon. Ang 3 ay tumango naman at nang tanungin kung kilala na mga ito ang biktima, ang mga otoridad ay nabigla dahil sa halip na magturuan, ang 3 ay agad na nagsipag-amin at nagpakita ng pagsisisi sa kanilang nagawang kasalanan. Sa kanilang trial, ang pinakitang pagsisisi ng 3 ay tila tinangay ng hangin at silang lahat ay nag-plead ng not guilty. Dito na sila nagsisihan at nagturuan at sinabi pa na ang nangyaring krimen ay dahil sa kanilang kawalan ng kakayahan na makialam. Sila ay nagbanta din sa korte na magdedemanda dahil ang statute of limitations ng krimen ay lipas na at ang trial na gagawin sa kanila ay illegal na. Medyo may tama naman sila doon. Ngunit ang totoo, ang kanilang trial ay nagsimula ng 45 araw bago matapos ang statute of limitation. Sa kanilang mga trial, ang kanilang mga abogado ay ginawa ang lahat para sila ay hindi maparusahan. Ayon sa mga abogado, ang 2 mga witness ay hindi sigurado sa deskripsyon ng mga sospek at ang isa ay sinabi pa na ang mga sospek ay tila mga may katandaan o middle-aged man. Idinagdag pa ng abogado na kung sakali na sila nga ang gumawa ng krimen na iyon, ang kanilang mga kaso ay dapat na ibaba lamang sa manslaughter dahil ayon sa mga sospek, wala ni isa man sa kanila ang may gusto na paslangin ang biktima. Sa kaso naman ng mastermind na si Zishan, sila ay gumawa din ng alibay na si Zishan ay nakaistasyon noon sa militar, kaya imposible na ito nga ang gumawa ng krimen. Walang anumang ebidensya ang nakapagpatunay ng nasabing alibay at noong Enero taong 2021, ang korte ay pinangalanan sina Pan Zishan at Chen Yushi bilang mga masterminds ng krimen at parehong nasentensyahan ng life imprisonment. Si Chen Rua naman bilang wala pa sa hustong edad noong nangyari ang krimen ay niliti sa isang juvenile court at nabigyan ng 14 na taon at 10 buwang pagkakakulong. Matapos ng ilang buwan, sina Zishan at Yushi ay inapela ang kanilang mga sentensya at nagtagumpay na pababain iyon sa 14 na taon at 6 na buwang pagkakakulong. Sinabi ng korte na ang naging basehan sa naging desisyon ay ang pagiging mga bata pa na mga sospek noon.
Kaya sila noon ay young at reckless at may pag-asa pa na ma-rehabilitate. Nabalitaan ito ni Rua at sinubukan din na mag-apela, ngunit hindi nagtagumpay dahil ang kanyang sentensya ay nabigyan na ng leniency bilang siya noon ay wala pa sa hustong edad. Sa parte naman ng biktima, ang ama ni Mowen ay humingi ng kompensasyon sa hukom, ngunit iyon ay hindi napagbigyan dahil sa lumipas na noon ang statute of limitation. Hindi ito nakayanan ng ama ni Mowen, kaya ito ay nagkasakit at namayapa noong taong 2023 sa edad na 73. Bagamat tapos na ang kaso at nabigyan na ng kaparusahan ang mga may kasalanan, isang naging malaking palaisipan sa ilan ang naging parte ni Wang Yuwei sa nangyari kay Mowen. Ang bahay ni Yuwei ang pinuntahan noon ni Mowen para magtago, kaya ang ilan ay on wonder at nag-akusa na si Yuwei ay binayaran ng 4 para makuha si Mowen. Si Yuwei ay itinanggi naman ang naging mga paratang at sinabi na siya ay wala sa bahay noong pumunta ang mga sospek at kinuha si Mowen. Sa kaso naman, ng isa pang sospek na si Chang Hong, siya ay hindi na nakita pa. Hindi na nalaman pa kung saan ito naroon at maaaring hanggang sa ngayon ang kinaroroonan nito ay unknown. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!